Good morning mga boss, baka maranasan ninyo to or nararanasan ninyo sa mga sasakyan ninyo to, yung laging naka-ilaw yung brake light or yung stop lamp or stop light ng mga sasakyan ninyo. Kahit i-release nyo na yung brake pedal, nakailaw pa rin yung brake light. Same din po yan yung minsan nagloloko, yung minsan okay siya, minsan hindi, or yung sa iba naman, pagka nakailaw lang, pag-apak ulit nila sa brake pedal, magiging okay na, mawawala na yung ilaw ng brake light. And occasionally nangyayari na hindi siya palaging naka-stack up, pero same pa rin po yung i-check natin nun. Ang i-check lang po natin dyan ay yung brake switch or brake light switch or yung brake sensor. Iba lang po yung tawag pero iisa lang po yon. Hindi rin naman po ibig sabihin na sira na siya, maaaring nag-stack up lang or kulang sa adjust or yung parang goma na nagtutulak sa kanya na nakakabit sa brake pedal ay sira na. So ito po yung brake sensor or brake switch, brake light switch. Yan, nandito lang po siya nakatutok dun sa may dulo sa taas na banda ng brake pedal. Yan, ito po itsura niya. Nasugatan pa ako sa pagtatanggal sa kanya mga bossing dahil sa katagalan na hindi siya nababaklas, kumapit. Nissan Sentra B14 po itong sasakyan mga bossing. And ito rin pagkakagawa sa kanya ang hirap, walang way para malagyan mo siya ng maipasok mo yung itong wrench natin. So naipapasok naman siya, kaya lang hindi mai-align ng maayos, so hindi mo siya maiikot. So binaklas ko na to. Kung mahirapan kayong tanggalin at may adjust, 4 na nuts lang naman yan, 1, 2, 3, 4. Mabababa na tong manibela. Yan. Susubukan natin kung gumagana pa to. So wag muna kayong bumili mga boss ng brake sensor ninyo or yung brake switch ninyo. Try nyo muna tong mga bossing. So ayan, kabit natin. Since walang pumipindot sa kanya, yan, dapat yan nakailaw. Nakailaw lang yung kanyang brake light. Ayan, so nakailaw. Ano, naka-brake lang siya. And pindutin natin yon. I-try natin yan. Pakita ko sa inyo. Dong, pahawak nga muna. Tignan mo kung mawawala. Pipindot-pindutin ko. Tignan muna natin kung talagang gumagana nga siya. Tignan mo Wala. Sige. So ayan mga boss, ang ginagawa ko sa kanya ay pinipindot-pindot ko lang habang nakasaksak siya. Eto. So gumagana siya. Ang function po kasi nito mga bossing, pag inapakan natin yung brake pedal, magre-release ito. Itong pin na to, yung piston na yan. And iilaw po yung brake light. And pag binitawan na natin yung brake pedal, ipupush naman niya yan parang ganito. And mamamatay po yung brake light. So switch off, switch on. Parang switch lang ng ilaw sa mga bahay natin mga boss. Ipapasok ulit natin yan dito and then yan, adjust lang natin. Try muna natin mga boss i-adjust, baka naman kulang lang talaga sa adjustment na up. Clockwise lang po ang ikot ninyo, parang ilalapit nyo siya doon sa may brake pedal para maabot niya lang yung parang piston pin nya. So ayan, tignan natin. Nakabitaw yung brake pedal, so ibig sabihin dapat patay to. Hindi pa rin siya namamatay mga boss, so kulang pa rin siya sa adjustment or hindi talaga siya tumatama dun sa kanyang dapat tamaan. So malamang nito mag-ano din tayo sa brake pedal, gagawa tayo ng paraan para magkaroon siya ng stopper. Kailangan may stopper yan dun sa brake pedal. Tignan nga natin kung stopper nga ang kailangan. Yan, ilawan natin. Wala na lang tumatama sa kanya. Kaya pala. Ayan mga boss, nandito na siya pero walang tumatama sa kanya. Kaya siya nagkakaganon. Nasira itong stopper nitong pedal. Ayun. So, dahil nasira na po yung kanyang rubber stopper dito sa may brake pedal mismo. Ayan, saan na ba yun? Dito yung nakalagay Nasira na. Wala na
Kaya pala wala nang pumipigil. Ayun oh. Hindi ko mapakita. Ang bigat din ng pedal mga bossing. Pero ayun oh. Yan yung stopper niya. Kung napapansin nyo. Yun. Nawala na oh. Butas na yung ano niya. Stopper niya. Yan, tignan natin. Ayun oh. Wala na. Meron pong rubber stopper yan dyan. Kaya rubber para hindi po madaling masira yung brake switch. So gagawa tayo ng rubber stopper niya. Asan ba yun? Ito yata. Ito yun. Ayan ah. Kaya rubber po ang nilalagay dyan para hindi madaling masira o maupod yung kanyang brake switch. Yung parang pin ng brake switch niya. So dahil wala na tayong rubber, gagawan na lang natin ng paraan na gagawa tayo nitong ganito. Pwede rin po kayong mag-modify. Kailangan maging ano kayo, creative. So, imagine kayo ng mga bagay na pwede nyong i-modify sa kanya mga bossing. So yun po yung gagawin natin. Hanap lang po ako. At ganun lang po, kasimple ang gagawin ninyo pagka nagloko yung brake lights ng mga sasakyan ninyo. Yung brake switch lang po o yung brake sensor. So yan, maraming salamat po, Nav Customs. Hindi ko na po napakita mga bossing kung ano yung ginawa kong rubber stopper dun sa may brake pedal dahil kailangan na rin pong kunin nitong sasakyan. Pero kayang-kaya nyong gawan ng paraan yan mga bossing. Pwedeng bolt lang, nakakasya sa kanya. Dikitan nyo lang ng goma or plastic dun sa may ulo ng bolt para kahit papano hindi ganun katigas yung tatama dun sa pin or piston nung brake switch po. So yan po, maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel and like and follow my Facebook page po, and hit nyo po yung notification bell para po updated kayo sa mga videos na ilalabas natin. And mag-comment kayo, mag-react kayo, and keep on sharing our videos po. Maraming salamat po. God bless.